Hello mga ka-OFW, mga ka-Earthlings, mga people sa Pilipinas. Welcome back. So sa Pilipinas dyan, maraming salamat sa ating bagong subscribers kung sino ka man. Sana naman tuloy-tuloy ang panood natin, ano. So maraming tayong mga videos dyan. Yung iba may nanood, yung iba wala. So review tayo ng mga renewable energy. So, pag-usapan natin yung mga renewable energy. Kasi sa panahon ngayon na mahal ang tawag nito, presyo ng gas. So, nagtaasan din ang yung mga supply ng kuryente. So, dapat nga yung gobyerno ay focus naman sa renewable energy. So, unahin natin ano bang mga balita sa kanila, si Spinic. So, si Spinic ay nasa 1.45. Pero ito ngayon siya, hindi na to siya Spinic. Ano na to? Engine. Meralco Power Generation. Parang ganun. Parang generation ba engine? O ano ba yun? So, sa pagtingin natin dito kay Spinic is siya. Tanggalin mo natin para maintindihan nyo. So, magkaroon siya ng cap and handle. So, tapos, ano ba yung sinasabi ko diyan na supply and demand? Ano ba yung supply and demand, no? So, ang supply siya is pag nasa taas na kailangan i-liquidate. So, dito sa natin, sa TradingView, meron tayong mga indicators. So, para hindi tayo mahirapan maghanap, So, yung mga indicators. So, check muna natin balita ni Meralco General. So, na siya ngayon? Meralco Power Gen Corporation. So, dating Spinic. Yan Tira Solar. So, meron silang umpisa na silang dispatch ng kuryente doon sa bandang north yata to So, at least ang nakaganda nito kay Meral Engine o Spinic dati ay parang maging world largest solar project maging world largest solar power supplier din siya. So yan yung magandang balita niya. Kaumpisa lang nila ng pag-supply ng kuryente. So ibig sabihin kumikita na to. Nag-umpisa na siyang kumikita. So, papansinin na to ng mga investor. So, may hawak tayo. Dati, ang hawak natin dito yan So, piso cost averaging tayo. Kung ano yung piso cost averaging, meron tayo dito sa mga videos dyan. Hanapin nyo na lang. Scroll nyo lang siya. So, nag-piso cost averaging tayo. So, 1.52 na tayo. Malapit na tayong balikan, dikitan So 1.52. Tapos baka titirahin pa itong 1.8 o mag-dos pa ay maaari tayong kikita na. So kasi may talaga to, hindi ko siya binitawan nagdagdag ako kasi mura pa. Tapos may future talaga to kasi doon tayo patungo So ang sinasabi ko kaninang supply and demand, so dito makikita mo tong red na yan yung supply. So, yan yung supply. Itong mga pula na yan yung supply. Ito naman yung demand, yung green sa baba. So, sa US kasi, pag may mga ganitong supply, sinusungkit nila yan ng mga nililiquidate yan ng mga will investor. So, tinitira nila yan. So, pinupuntahan talaga yung presyo na yan. Pag madaanan na yan, maging kulay green na siya katulad na nito. Tapos pag naubos na yung seller, maputol na yan. Tapos so ibig sabihin pag naputol na yung supply na yan, yung pula, mag-green na siya, putol na, ibig sabihin wala nang haharang sa kanya, wala nang investor na magbibinta. So meron man ko konti na lang. So kaya tuloy-tuloy yung akyat ng katulad nito, di ba? Yan, umakyat yung presyo na yan Yan naputol siya, dumiretso doon sa taas. So, ang ko dito ni pwedeng pag dating diyan dahil may mga seller, so bababa yung presyo.
So magkaroon naman dito siya sa support naman. Titigil yan siya sa support. Kung dito ba yung support. Tapos, aakyat naman yan siya dyan. So para i-liquidate ulit tong supply. So yung demand naman, ganun din yun, itong green. So kung medyo mahina ang pero ito kasi parang maraming buyers dito pa lang, oh. So yung mga buyers yan, yung green eh. Itong pula, yun naman yung mga seller. So accumulate yung mga buyers, so nag-iipon, So parang pati sila mismo nga, yung mga buyers dito sa ilalim, na talagang magandang patunguhan. So isipin mo, mag-piso ka nakabili, naka 52% ka na sa kinikita mo. So paano kung nag-accumulate ka dito, marami kang share, tapos ma-hit niya yung mag-all-time high siya, kasi ang ni MGen is dos yung pinakalas niya na taas na presyo, So pwede na niya yung balikan dahil malakas nga, dahil nag-umpisa na nga sila. So nagkaroon na ng income siya. So pwede niyang balikan yung all-time high na to. So pwede na niyang tirahin yan. So tapos yung unang natin dito, nagpo-form siya ng cup. Yan, parang cup yan. Hindi naman perfecto, pero gumanon ang pattern, tingnan mo pag pababa ganyan. Tapos umakyat, di ba? Hanggat aakyat siya diyan dito sa natin. So, tapos pag na-form na niya yung cup, magkaroon na siya ng handle. Kasi yung cup, di ba, yung baso, mayroon mang handle diyan, yun, gagawa ng handle. Pag ang tawag naman nila diyan, nag-consolidate. So pag nag-consolidate, nag-iipon ng lakas, maaaring maglilipad na yan siya. So yung target price na yan, nanggaling yan dito. Sinusukat yung lalim ng cup, ganyan. So tapos dinadala yan dito sa taas. So yun yung target price na maging at least $4, 4 pesos na target price. So isipin mo kung mayroon tayo diyan, matuloy yung niya. So 100 plus na yung 100% yung tubo ng pera mo. So hinawakan natin to, hindi natin to dito pa natin nabili yan 2023. So 'di ba? Ganun lang naman ang huwag mo lang ibenta talaga, babalikan ka rin yan. Dito tayo nakabili. Agoy. Dito tayo nakabili, tapos bumaba siya, hinintay lang natin. Dito, binalikan na tayo. So, hindi pa rin natin bininta kasi nalagaan talaga natin to So, bumaba siya, umakyat pa rin, ganun. So, kasi kung bininta ko siya dito, maliit lang naman ang kasi dito pa ako Mas lang ako, inano ko lang siya, piso cost averaging. So, hindi pa tayo, kung ibinta mo natin, yung at least kikita naman tayo ng medyo maganda-ganda din, So, yan yung supply, nasa taas yung pula. So, nasa taas yung supply, nasa baba yung tawag nito, yung demand. So, yung demand na yan, ito, katulad ito, green, na binalikan yung presyo, dito, binalikan, naging green. Tapos, nagkaroon naman siya ng demand ulit, demand kasi maraming buyers na pumasok, so may demand yan. Pero duda ko, hindi na yan hindi diretso na yan doon sa taas. Kasi kung gusto niya i-liquidate to, malayo na Maraming buyers, bawat pumapasok yung mga buyers, so ibig sabihin lumalakas yung lalo na ngayon na hindi na dati kasi si Libiste ang nito So ngayon si Panganiban na Meralco na to, di ba? Si Panganiban ng kaya malaki ang chance dito. So Meralco yan. So kailangan ni Meralco, kailangan to niya para mag-supply siya ng mga kuryente na hindi lang galing sa crudo, sa hydro, at least dito din naman sa solar panel. So medyo mababa. So next is Isin. Si Isin naman, sa mga Ayala naman tong Isin. So dito pag nagtitrade ka ng stock, malalaman mo yung mga companies, si May-Ari, si Gano. So si Isin, parang ganun din, ginawa niya kay Spinik, gumagawa siya ng cup. So dito,
dahil maraming supply, yung pula na yan, so kailangan niya i-liquidate yan, yung supply. So waring hataw talaga yan dun sa taas isin. So, kasi yung target price naman ni video Metro Call is 4 pesos at saka 3. So, baka ito may supply dito sa 4 pesos. Oh. Dito kay TradingView naman, yung target price niya is 3 din. So, dito. So, wala na, 3. Tinira na yung 3 na yan. Inabot na, di ba? Yung mga 3 na yan, no? So, check tayo ng update na to. Kasi, na-hit na yung target price nila eh. So, ganun, di ba? So, dito ka nakabili kasi naniwala ka sa target price na ma-hit yung 3, kumita ka na rin, ano? Kumita ka ng 36%. So, talagang yung mga target price na yan, si Cole, mataas siya, 4. So, mayroon pang tayong 4 na target price dyan. So, pero dahil nga mag-form siya ng cap ay sa 5 tayo ang target price natin kay Isin. So, next kay Isin is si Epjin. So, itong Epjin, mga lupis to. Pero medyo So, kabibigay lang niya ng dividendo. December plus yan namigay. So, wala pa. May pumasok na so, medyo may mga balita ngayon na kay tungkol sa mga lupis. So, parang apektado din yung to eh. So, ang ginawa ni Epjin, nandito pa lang siya nagpunso eh. Nandyan lang siya So, kailangan niyang i-break tong na yan. So, mayroon din siyang supply dito. Yan. So, target price natin nagaling sa broker natin is 17 at 12. Kay TradingView, nasa 41 target price. Malaki, So, mahaba, 41. So, baka kailangan na nilang oo nga, kasi 17-12 na hit na pala yan eh. So, kailangan lang ma-update tong check natin to kay Epjin, kasi na-hit na yung target na yan eh. So, kaya 41 naman yung target price ni So, yung 41 na yan, saan ba yan nanggaling? Saan ba niya kinuha yung 41? So, parang all-time high yata to eh. So, 41 ang pinakamataas. So, ibig sabihin, magkaroon siya ng panibagong all-time high kasi 34 yung yung tawag nito yung pinakamataas na presyo So may mga buyers na pumapasok siguro kung walang hahataw to eh. So may buyers na pumapasok so kailangan niyang i-break tong na yan yung 20 at saka mag-hold siya dito kaya mag-hold siya sa 18, So, dapat magtuloy-tuloy yan siya dyan. I-break niya yan para hataw siya doon sa taas. So, para maabot niya yung target price, Saan na ba yung natin? Wala. So, yung target price na doon sa taas, 41. So, yan yung natin kay Epjin. So, yun pula, yan napakalaking supply na ililiquidate yan ng mga well investor. Pag pinasok to ng mga foreigner investor, may mga supply diyan eh. Kailangan i-liquidate. So, next is Aboitiz. So, sa pangalan pa lang, Aboitiz pa rin yan. Talagang mga Aboitiz na yan. So, target price is 54, 51. So, dito, banda. Yung kulay na yan. So, gumawa siya ng hagdan na presyo. Paangat naman yung niya. yung may mabuot siguro tayong dito. Ganun lang palagi yung pagbuo ng trend line. So, assume lang natin dyan. Tapos, dalhin natin sa taas. So, pwede dyan. Dyan. So, nagkaroon na tayo ng trend line na kailangan. Pagdating kasi, pag yan sa trend line, maaari diyang mag-pull back siya. Baka saka paakyat,
So may mga buyer na rin na pumapasok, maraming buyers eh. May demand dito. So pwede din niya yung i-liquidate yan, yung buyers na to. So sungkitin niya to para yung mga buyers dito, yung mga stop loss, mahit yon, tapos angat yung presyo na naman ulit, ano. So ang target price is 54. Si Trading View naman is target price is 51. So, yun. Talagang mayroong pag-asa, no? 51 kay Metro. So, maraming pag-asa na dyan. So, hindi natin napanood yung mga balita nito eh. Saglit lang. Balik tayo. So, si Isin, may balita. Isin is stronger 26 on rising renewable energy. So, mga balita niya yan. So, kay Isin. Yan, search nyo lang, basahin nyo lang yung so magandang balita. Si Ifjin naman, nabang balita ito si Ifjin. Nabang nawalata. Mga Lopez, said over weekend that all contracts undergone transparent and rigorous evaluation. So siguro may mga may issue sila ngayon, di ba? Yung kaya Aboitiz naman, so balita kay Aboitiz, Renewable continues to develop indigenous REPM emergency. So kaya nga itong mga renewable energy, yung mga mga companies na mga stock, maganda ka ngayon siya kasi dahil nga parang binigyan pansin ng gobyerno dahil nga sa nangyayaring crisis. So, hindi tayo prepared, hindi tayo handa, wala tayong mga ibang source pagkunan ng kuryente. So, kaya kailangan focus sila ngayon sa renewable energy na mapadami sa buong Pilipinas. Sila pa tayo eh. So, yan lang po ang ating review sa mga renewable energy. At huwag kalimutan kung nag-trade ka sa tawag nito sa US market, meron tayong channel na Doodle Goose to US market. Kung sa Pinas naman, Offloador sa Pinas market. Okay? Adios mi amigos, mi amigas. Babus, happy Saturday!